Ang mga alagad ni Jesus ay nagmamahal sa Kanya at sa church. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kung ikaw ay alagad ni Jesus, hindi pwedeng siya lang ang mahal mo. Kailangan mo ring mahalin ang lahat ng kabilang sa kanyang pamilya. Ang sabi ni Jesus, if you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. John 13 verse 35 ng Good News Translation. Ang palatandaan ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi yung bumper sticker sa sasakyan mo o yung t-shirt na may Bible verse o kung anumang simbolo na suot mo. Ang tunay na ebidensya na ikaw ay alagad ni Jesus ay kung paano mo minamahal ang kapwa alagad. Kung paano mo minamahal ang church. Parang sinasabi ni Jesus, kung gusto mong maging alagad ko, hindi pwedeng ako lang ang mahalin mo. Dapat mahal mo rin ang lahat ng anak ko. May mga tao na nagsasabi, I love Jesus, pero hindi ko gusto ang church. Pero hindi yan dapat marinig mula sa isang tunay na alagad ni Jesus. Si Kristo ay namatay para sa church. Sa katunayan, ito lang ang bagay sa mundong ito na tatagal magpakailanman. Ang langit ay mapupuno ng pamilya ng Diyos. Kaya habang maaga pa, dapat nating matutunan kung paano mahalin ang church. Dahil yun ang paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Malinaw na sinasabi sa Biblia tungkol sa ating obligasyon na mahalin ang kapwa mananampalataya. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? 1 John 4:20 ng New Living Translation. Ang pagmamahal sa mga tao sa pamilya ng Diyos ay tinatawag na fellowship. At sa pamamagitan ng fellowship na ito, doon tayo lumalago sa espiritual. Hindi ka magiging ganap na matured sa pananampalataya kung nag-iisa ka. Paulit-ulit mong makikita sa Biblia ang salitang one another. Tinuturuan tayo ng Biblia na love one another, care for one another, help one another, serve one another, greet one another, at pray for one another. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo narito sa mundo ay para tulungan ang isa't isa bilang miyembro ng pamilya ng Diyos. Maaring araw-araw kang nakikinig ng Christian podcast o nagbabasa ka ng mga Christian books. Pero hindi yon garantiya na lalago ka. Nadadagdagan lang ang kaalaman mo pero hindi ang karakter mo. Ang tunay na paglago ay nangyayari kapag natututunan mong mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito ang pagkakaiba ng relasyon kay Jesus kumpara sa reliyon. Ang reliyon madalas sinasabi sa iyo na umiwas sa mga tao para maging banal. Pero kabaligtaran ang tinuturo ni Jesus. Pumupunta siya sa palengke, sa mga kasalan, sa mga handaan. Alam niya na ang tunay na kabanalan ay nakikita sa pagmamahal
At hindi mo pwedeng mahalin ang mga tao kung hindi ka nakikisalamuha sa kanila. Sinusukat ng Diyos ang ating pagmamahal base sa kung gaano tayo kahandang magsakripisyo para sa kapwa mananampalataya. Sabi sa Bible sa 1 John 3:16, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." Think about this, my friend. Make a list of all the ways you are connected to the body of Christ. At your church, at work, your neighborhood, in your family, and more. If you don't have many connections, how can you get more connected this week? Gumawa ka ng listahan ng mga paraan kung paano ka konektado sa katawan ni Kristo. Sa church, sa trabaho, sa kapitbahayan, o sa pamilya mo. Kung kaunti lang ang koneksyon mo, paano ka makakadagdag ng koneksyon ngayong linggo? Pangalawa, think about this. When have you seen Christians showing sacrificial love for each other? Kailan mo nakita ang mga Kristiyano na nagpapakita ng sacrificial na pagmamahal sa isa't isa? At pangatlo, think about this. Who is one member of God's family that you have trouble loving? What is one practical way you can love that person? Sino sa pamilya ng Diyos ang nahihirapan kang mahalin? Ano ang isang praktikal na paraan para ipakita mo ang pagmamahal mo sa taong yon? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.